May dalawang klase ng kasinungalingan. Yung una, yung sinasabi mo sa ibang tao para pagtakpan ang totoo. Yung pangalawa, yung paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo hanggang sa paniwalaan mo ng ito ang katotohanan. At sa loob ng halos 1 taon, nabuhay ako sa pangalawang klase. Ang kasinungalingang masaya pa ako kay Jelen. Ang 4 na sulok ng apartment ko ang naging buong mundo ko mula nang magsimula ang pandemya. Bilang isang virtual assistant, sanay na dapat ako. Keyboard, mouse, 2 monitor, at isang headset na unti-unti nang nagiging parte ng ulo ko. Ganoon ang buhay. Paulit-ulit. Ang tanging bintana ko sa labas ay ang screen ng laptop kung saan ko nakakausap si Jelen tuwing gabi. 5 taon na kami. 5 taon na puno ng mga plano, pangarap at pangako. Bago mag-lockdown, ang usapan namin ay tungkol sa pag-ipon para sa kasal. Ngayon, ang usapan na lang namin ay kung anong series ang magandang panoorin sa Netflix o kung sino na namang kakilala namin ang nag-positive sa COVID. Ang dating nag-aalab na pag-ibig ay naging isang malamig na routine. Isang obligasyon. Isang check-in sa dulo ng bawat nakakapagod na araw. Babe, I love you, sasabihin niya bago matulog. I love you too, babe, isasagot ko, habang ang mata ko'y nakapako sa kisam. Iniisip kung kailan huling naging totoo ang mga salitang iyon. Ang pagkabagot ay isang sakit na dahan-dahang pumapatay sa kaluluwa. At sa kalagitnaan ng aking pagkamatay, isang katok sa pinto ang bumuhay sa akin. Nakatayo ako noon sa kusina, tinititigan ang instant noodles na parang ito ang pinakamalalim na problema sa mundo, nang marinig ko ang 3 sunod-sunod na katok. Sino naman kaya to? Ang delivery rider ng Shopee. Pero wala naman akong in-order. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto, handa nang makipagtalo kung sakaling mali ang address. Pero hindi isang lalaking nakauniporme ang bumungad sa akin. Isang babae. Medyo singkit ang mga mata, may maliit na nunal malapit sa kanyang labi, at ang buhok niya ay medyo magulo pa na parang kalilipat lang. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at maong shorts, pero may dala siyang isang liwanag na parang matagal ko nang hindi nakikita. Ngumiti siya. At sa ngiting iyon, parang biglang gumaan ang hangin sa paligid. Hi! Sorry sa abala. Kapitbahay mo ako sa kabila, sabi niya, itinuturo ang unit 2 gamit ang kanyang nguso. Bagong lipat lang kami. Ako nga pala si Leona. Napatanga ako ng ilang segundo. Ang boses niya ay malambing, parang musika sa tenga kung sanay na sa tunog ng mechanical keyboard. Hello. Alfred, sabi ko, sabay kamot sa batok. Pasensya na, medyo giyay. Itinuro ko ang aking itsura, lumang sando at jersey shorts. Ang pambansang kasuotan ng mga nagtatrabaho sa bahay. Tumawa siya. Hindi pilit, hindi mahinhin. Isang tawang buo at totoo. Okay lang. Lahat naman tayo, di ba? Eto pala, sabi niya sabay abot ng isang maliit na paper bag peace offering. Baka kasi maingayan ka sa pagbubuhat namin ng gamit. Galing pa iyan sa probinsya namin. Kinuha ko ang paper bag may amoy na pamilyar, dahon ng saging at matamis na latik. Suman! Nako, salamat. Hindi mo naman kailangang mag-abala pa, sabi ko, pero hindi ko mayalis ang tingin ko sa kanyang mga mata. May kislap doon na nakakahawa. Wala iyon. Sige, balik na ako doon. Baka hinahanap na ako ng mga pinsan ko. Nice meeting you, Alfred. Kumaway siya at tumalikod na. Naiwan akong nakatayo sa may pinto, hawak ang suman at pinapanood siyang maglakad palayo. May kakaibang amoy na naiwan sa hangin. Hindi ko sigurado kung pabango niya ba iyon o ang biglaang pag-asa na sumibol sa dibdib ko. Isinara ko ang pinto at sumandal dito. Napatingin ako sa suman. Isang simpleng bagay, pero parang ito ang unang totoong koneksyon na naramdaman ko sa isang tao sa loob ng mahigit 1 taon. Hindi ko namalayan, nakangiti na pala ako. Kinagabihan, tulad ng dati, nag-video call kami ni Jelen. Nasa screen siya, maganda gaya ng dati, kinukwento ang tungkol sa bago niyang alagang halaman. Pilit akong nakikinig, pilit akong tumatango at mumingiti sa mga tamang pagkakataon, pero ang isip ko ay lumilipad. At saka, babe, naisip ko, pag natapos na tong lahat, baka pwede na nating ituloy yung sa Tagaytay. Yung tinitingnan nating wedding venue noon. Naaalala mo pa?
Naalala ko. Ang malawak na hardin. Ang malamig na simoy ng hangin. Ang saya sa mga mata ni Jelen habang pinapangarap ang araw na iyon. Pero ngayon, habang inaalala ko, parang nanonood lang ako ng isang lumang pelikula na hindi ko na maramdaman. Naman, babe. Naalala ko, sagot ko. Isang pamilyar na kasinungalingan. Good. Kasi miss na talaga kita, Alfred. Sobra. May lungkot sa boses niya. Naramdaman ko ang isang pamilyar na kirot ng konsensya. Mahal ko si Jelen. O baka naman, mahal ko na lang ang alaala ng pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko na alam. Pagkatapos ng tawag, binuksan ko ang paper bag na bigay ni Leona. Inilabas ko ang isang piraso ng suman, binalatan ito at kinain. Matamis. Malagkit. Totoo. Habang ninunguya ko ito, biglang sumagi sa isip ko ang ngiti ni Leona. Ang tawa niya. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Isang pakiramdam na matagal ko nang kinalimutan ang biglang bumalik. Kilig. Isang simpleng kilig na hindi ko dapat maramdaman para sa iba. Pero naramdaman ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naging interesado ako sa kung anong mangyayari bukas. Hindi ko na kinailangang maghintay ng matagal. Kinabukasan, habang nagkakape ako sa tapat ng laptop ko, may kumatok ulit. Ang puso ko'y biglang kumabog ng mas mabilis. Alam kong siya iyon. Binuksan ko ang pinto. Si Leona nga. Nakasuot siya ng running shorts at sports bra, halatang katatapos lang mag-ehersisyo. May butil-butil na pawis sa kanyang noo, pero lalo lang itong nagpadagdag sa kanyang alindog. Alfred. Sorry ulit sa abala, bungad niya, medyo hinihingal. Tanong ko lang sana kung may extra extension cord ka. Kulang pala kami. Nasira yata yung isa sa paglipat. Meron. Sandali. Pumasok ako sa loob at kinuha ang extension cord na hindi ko naman ginagamit. Pagbalik ko sa pinto, nakangiti na naman siya. Parang araw na sumisikat pagkatapos ng isang mahabang gabi. Wow, I lifesaver. Thank you talaga. Kinuha niya ito at saglit na nagtama ang aming mga daliri. Isang kuryenteng gumapang sa braso ko. Nag-iwas ako ng tingin, biglang nahiya. Walang anuman, sabi ko, medyo nautal. Akala ko aalis na siya, pero nanatili siyang nakatayo doon. Actually, kaya rin ako napadaan, may konting salo-salo kami mamaya. Sa rooftop. Isang case ng beer at konting pulutan. Celebration lang sa bagong apartment. Gusto sana kitang imbitahan kung hindi ka busy. Natigilan ako. Inimbitahan niya ako. Isang parte ng utak ko ang sumisigaw, wag. May girlfriend ka. Hindi tama yan. Ito ang boses ng konsensya, ang boses ni Alfred na 5 taon ng partner ni Jelen. Pero may isa pang boses, isang boses na mas bago, mas mapang-akit. Bakit hindi? Isang gabi lang. Makikipagkaibigan ka lang. Pagod ka na, Alfred. Deserve mo too. Ang dalawang boses ay naglalaban sa isip ko. Nakatingin lang si Leona, naghihintay ng sagot, ang kanyang mga mata ay puno ng isang anyayang mahirap tanggihan. Naramdaman ko ang pagkatuyo ng lalamunan ko. Sige ba, narinig kong sabi ng sarili ko, na para bang ibang tao ang nagsalita. Anong oras ba? Ang ngiti sa labi ni Leona ay lalong lumawak. Great. Mga 7, See you, Alfred. Tumalikod na siya at naglakad palayo, dala-dala ang extension cord at ang sagot kong hindi ko pinag-isipan. Isinara ko ang pinto at napasandal dito, napapikit. Anong ginawa ko? Pero sa kabila ng kaba at pag-aalinlangan, may isang damdamin na nangingibabaw. Excitement. Isang delikadong excitement na nagsasabing ang gabing ito ang magiging simula ng isang bagay na bago. Isang bagay na maaaring maging pinakamasayang pagkakamali ng buhay ko. May mga desisyon sa buhay na parang pagtapak sa isang manipis na yelo. Alam mong anumang oras ay pwede itong bumigay, pero tinutuloy mo pa rin ang paglakad dahil sa kung anong nasa kabilang dulo. Ang pagsang-ayon kong umakyat sa rooftop noong gabing iyon ay ganoon. Isang mapanganib na hakbang. Ang hindi ko alam, hindi lang pala isang case ng beer at konting pulutan ang naghihintay sa akin doon. Nandoon din ang simula ng pagbuo ng isang lihim na pagtingin,
isang lihim na unti-unting sisira sa lahat ng pinaniniwalaan ko. 6:30 pa lang, nagmamadali na akong maligo. Isang ritual na para lang sa mahahalagang online meeting. Ngayon, ginagawa ko ito para sa isang impormal na inuman. Habang pinipili ko ang isusuot ko sa aparador, natigilan ako. Bakit ko to ginagawa? Pinili ko ang pinakamaganda kong polo shirt na matagal nang nakatago at ang pinakabago kong maong. Habang nagsusuklay sa harap ng salamin, tinanong ko ang aking refleksyon, para kanino ka ba nagpapapogi, Alfred? Ang sagot ay dapat si Jelen. O para sa sarili ko. Pero ang totoo, habang inaayos ko ang buhok ko, ang ngiti ni Leona ang nakikita ko sa aking isipan. Pag-akyat ko sa rooftop, bumungad sa akin ang isang tanawing hindi ko inaasahan. Ang dating bakanting espasyo na amoy araw at sabon ay naging isang maliit na paraiso. May mga mumurahing Christmas lights na nakasabit at kumikislap, isang maliit na speaker na nagpapatugtog ng mga kanta ng Ben Ampersand Ben, at ang amoy ng inihaw na liempo ay sumasayaw sa malamig na hangin ng gabi. Ito ang mundo niya. Magulo pero masaya. Simple pero puno ng buhay. Alfred. Buti nakarating ka. Bati ni Leona, mas maliwanag pa sa mga ilaw ang kanyang ngiti. Agad siyang lumapit at inabutan ako ng isang boteng malamig na beer. Eto mga pinsan ko, si Marco at si Ben sila ang demolition team ko. Pre, sabay na bati ng dalawa. Ninisan ko sila pabalik, medyo na ilang pa. Umupo ako sa isang monoblock chair. Sa simula, tahimik lang ako, isang tagamasid sa kanilang masayang kwentuhan. Pakiramdam ko ay isa akong dayo. Isang tagalabas na napadaan lang. Pero si Leona, hindi niya ako hinayaang manatili sa sulok. Ikaw, Alfred. Taga saan ka sa Laguna? Huwag mong sabihing sasta. Rosa ka lang, baka isipin ko araw-araw kang nasa Enchanted Kingdom, biro niya, at lahat sila ay nagtawanan. Sa Kalamba, natatawa kong sagot. Lupa ni Rizal. Wow, makabayan. Sa Batangas kami. Kaya paborito namin ang kape at ang dagat, sabi niya, sabay tungga sa kanyang beer. Alam mo, noong una kitang nakita, akala ko masungit ka. Yung tipong isusumbong kami sa admin kapag nag-ingay. Hindi naman, sabi ko. Sanay na akong mag-isa. Kaya siguro mukhang tahimik. Ang mga salitang iyon ay lumabas na lang sa bibig ko. At sa pagitan ng mga tawanan at kwentuhan tungkol sa kanilang probinsya, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman sa mga video call namin ni Jelen, ang pagiging presente. Ang pagiging parte ng isang totoong sandali. Nang medyo tinamaan na ng alak ang mga pinsan ni Leona at nagkayayaang bumaba, naiwan kaming dalawa. Ang ingay kanina ay napalitan ng isang komportableng katahimikan. Mukhang pagod ka sa trabaho, ano, basag niya sa katahimikan habang nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Medyo. Paulit-ulit lang. Gigising, magtatrabaho, kakain, matutulog. Tapos ulitin-ulit pag-amin ko. Naiintindihan kita, sabi niya. Ganyan din ako dati. Parang robot. Kaya nga ako nag-resign at lumipat dito. Kailangan ko ng pagbabago. Tumingin siya sa akin. Sa dilim, may kakaibang lalim ang kanyang mga mata. Minsan, kailangan nating masira yung routine para maalala nating buhay pa pala tayo. Ang mga salita niya ay tumama sa akin. Iyon mismo ang nararamdaman ko. Na para akong isang debateryang laruan na paubos na ang charge. At siya, sa hindi ko malamang dahilan, ay parang isang bagong baterya. Ang isang gabing iyon ay nasundan pa ng marami pang maliliit na sandali. Isang mabilis na good morning tea sa hagdanan. Isang text message niya na nagtatanong kung anong magandang serye sa Netflix. Isang beses, kumatok siya para lang magpatulong buksan ang isang mahigpit na garapon ng bagoong. Ang mga simpleng interaksyon na ito ay naging mga sinulid na dahan-dahang humahabi ng koneksyon sa pagitan naming dalawa. Isang Sabado ng hapon, habang abala ako sa pagtapos ng isang nakakabagot na report, tumunog ang telepono ko. Isang text mula sa kanya. Leona, ay, Alfred. Buhay ka pa ba dyan? Anong ulam mo? Baka instant noodles na naman yan eh. Napangiti ako. Ang galing niyang manghula. Ako, guilty as charged. Haha. Tamad mode today. Ilang segundo lang, nag-reply siya. Leona, nako. Bawal yan.
Luto tayo. May nabili akong manok. Adobo tayo. Sabi mo forte mo to, patikim naman. Ang puso ko'y biglang kumabog na parang tambol. Luto tayo. Hindi magluto ka, kundi luto tayo. Isang imbitasyon sa isang shared activity. Isang bagay na simple pero sobrang personal. Sumagot ang bahagi ng utak ko na pagod na. Sige na, Alfred. Pagkain lang. Huwag kang paranoid. Ako, seryoso. Baka makaabala ako sa'yo. Leona, hindi ah. Paturo ako. Dito na lang sa unit mo. Mas malaki kitchen mo eh. Papunta na ako. Don't even care aside to say no. Wala na akong nagawa. Maya-maya lang may katok na sa pinto. Pagbukas ko, nandoon siya, may dalang isang supot ng groceries, at ang ngiti niyang kayang magpagaan ng anumang problema. Ang maliit at tahimik kong kusina, na karaniwang amoy kape at kalungkutan, ay biglang napuno ng buhay. Habang naghihiwa ako ng bawang at sibuyas, siya naman ay abala sa paghugas ng manok, pasipol-sipol pa. Ang hangin ay napuno ng pinaghalong amoy ng toyo, suka, paminta, at ng kanyang matamis na pabango. Nagtatawanan kami. Tinutokso niya ako dahil sa luma kong SpongeBob apron. Binibiro ko naman siya dahil hindi niya alam kung paano gumamit ng sangkalan nang hindi gumagalaw. Grabe, ang galing mo naman pala talaga, Chef Alfred, sabi niya habang hinahalo ang adobong kumukulo. Pwede ka nang mag-asawa. Matagal nang pwede. Wala lang mahanap na mapapangasawa, biro ko pabalik at agad kong pinagsisihan ang mga salitang iyon. Natahimik siya saglit bago ngumiti ng pilit. Ay, nga pala. May girlfriend ka na. Sa isang iglap, habang sabay kaming nakadungaw sa kaserola para amuyin ang niluluto namin, naglapat ang aming mga balikat. Isang simpleng pagdikit, pero parang may bolta-boltaheng kuryenteng gumapang sa buong katawan ko. Napatingin ako sa kanya. Nakatingin din pala siya sa akin. Ang tawanan ay biglang naglaho. Ang mga ngiti ay dahan-dahang napawi, napalitan ng isang tensyon na halos nahihipo. Ang distansya sa pagitan ng aming mga mukha ay unti-unting lumiit. Nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang labi. Narinig ko ang sarili kong mabilis na pagtibok ng puso. Ang isip ko ay sumisigaw, Alfred, umalis ka. Mali ito. Tumalikod ka. Pero ang katawan ko ay ayaw sumunod. Para akong isang piraso ng metal na hinihila ng isang malakas na magnet, walang kalaban-laban. Ilang pulgada na lang. Ramdam ko na ang hininga niya. Amoy mint at adobo. Sisig. Sisig. Ang malakas na vibration ng telepono ko sa ibabaw ng lamesa ang bumasag sa mahika. Ang ringtone ni Jelen. Parang isang baldeng may yelo ang biglang ibinuhos sa akin. Agad akong napaatras, nag-iwas ng tingin, at dali-daling kinuha ang telepono na parang isang kriminal na nahuli sa akto. Hello, babe, sagot ko, pilit pinapakalma ang nanginginig kong boses. Babe. Thank God, sumagot ka rin. Kanina pa kita tinatawagan, sunod-sunod. Bakit hindi mo sinasagot? Nag-alala ako ng sobra, sabi ni Jelen sa kabilang linya. Ang boses niya ay puno ng pagtatampo at pag-aalala. Bawat salita niya ay isang suntok sa aking sikmura. Napatingin ako kay Leona. Nakatayo siya sa gilid, nakayuko, pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang damit. Ang init at kuryente sa pagitan namin kanina ay biglang naging isang malamig at nakakailang na hangin. Pasensya na, babe. Nagluluto kasi ako. Nasa kwarto yung phone, pagsisinungaling ko. Ang dila ko ay parang pinahira ng lason. Nagluluto. Wow, himala. Anong nakain mo? Tanong niya, medyo gumaan na ang tono. Sana nandyan ako para matikman yan. Miss na kita, Alfred. Miss na miss ko na yung mga luto mo. Naalala mo yung sinigang na ginawa mo para sa akin nung may sakit ako. The best yon. Habang binabalikan niya ang mga alaala namin, bawat isa ay parang punyal na lalong bumaon sa dibdib ko. Naalala ko ang mga panahong si Jelen lang ang mundo ko, ang mga panahong ang pagluluto para sa kanya ang pinakamasayang parte ng araw ko. Anong nangyari sa akin? Miss na rin kita, babe, sagot ko. Ang mga salita ay walang kabuhay-buhay. Pagkababa ng tawag, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kusina.
Tanging ang mahinang pagkulo ng adobo ang maririnig. Pasensya na, sabi ni Leona, hindi pa rin makatingin sa akin. Girlfriend mo. Tumango lang ako, hindi magawang magsalita. Ang tagal niyo na, tanong niya ulit, ang boses ay halos pabulong. 5 taon, sagot ko. Nakita ko siyang tumango ng dahan-dahan. Ah, kaya pala. May pait sa kanyang mga salita. Sage, Alfred. Aalis na muna ako. Mukhang okay na yan. Hinaan mo na lang yung apoy. Salamat sa pagturo, ah. Bago pa ako makapag-react, mabilis na siyang lumabas ng unit ko. Isinara niya ang pinto ng marahan, pero ang tunog nito ay parang isang malakas na pagsabog sa aking tainga. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng kusina, kasama ang adobong unti-unti nang natutuyuan ng sabaw, at ang bigat ng isang kasalanang hindi man nangyari sa gawa, ngunit buong-buo nang nabuo sa aking puso. Napatingin ako sa kawali. Sunog na ang ilalim. Tulad ng kaluluwa ko. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa kama, nakatitig sa kisam. Sa isip ko, paulit-ulit na naglalaro ang mga nangyari. Ang ngiti ni Leona. Ang paglapat ng aming mga balikat. Ang amoy ng kanyang buhok. Ang unti-unting paglapit ng kanyang mukha sa akin, ang paraan ng pagbuka ng kanyang mga labi na parabang naghihintay. At ang malupit na tunog ng telepono ko, isang alarmang gumising sa akin mula sa isang panaginip na ayaw kong matapos. Taksil ba ako? Paulit-ulit na tanong sa isip ko. Sa teknikalidad, wala namang nangyari. Walang halik, walang yakap. Ngunit ang pagkakasala ay hindi lang naman sa gawa. Minsan, mas matindi ang kasalanang nabubuo sa isip sa pagnanasa sa intensyon. At ang intensyon ko kanina, sa harap ng kumukulong adobo at sa ilalim ng liwanag ng aking kusina, ay malinaw pa sa sikat ng araw. Kung hindi tumawag si Jelen, kung hindi nag-vibrate ang telepono, ano ang kasunod? Hahalikan ko ba siya? Ang sagot, na pilit kong itinatago sa pinakasulok ng aking isipan, ay isang malakas at nakakabinging. Napabalikwas ako ng bangon. Hindi ko na kaya. Ang bigat sa dibdib ko ay parang isang malaking bato na pumipigil sa aking paghinga. Naglakad ako papunta sa bintana at sumilip sa labas. Tahimik ang gabi. Sa kabilang unit, madilim na. Marahil ay mahimbing nang natutulog si Leona, walang kamalay-malay sa kaguluhang nilikha niya sa loob ko. Samantalang ako, heto, pinapatay ng sarili kong konsensya. Kinuha ko ang wallet ko sa ibabaw ng mesa at binuklat ito. Mula sa isang maliit na sisidlan, kinuha ko ang luma ng litrato namin ni Jelen na halos kupas na. Kinuha iyon noong unang anibersaryo namin sa isang beach sa La Union. Pareho kaming nakangiti, basang-basa ng tubig alat, at ang mga mata namin ay sumisigaw ng purong kaligayahan. Naalala ko ang araw na iyon. Naalala ko kung paano niya ako alagaan nang magkasunog ang balat ko sa araw. Naalala ko kung paano kami magkwentuhan tungkol sa future habang pinapanood ang paglubog ng araw. Mga pangarap na simple lang, isang maliit na bahay, 2 anak, isang aso. Ang pagmamahal ko kay Jelen ay parang ang bahay na iyon sa aming pangarap. Matatag. Pamilyar. Ligtas. Ito ang pundasyon ng buhay ko sa loob ng 5 taon. Ito ang dapat kong protektahan. Pero bakit? Bakit sa isang iglap, tila handa kong gibain ang lahat ng iyon para sa isang bagay na bago, mapanganib at hindi sigurado? Ibinalik ko ang litrato sa wallet at umupo sa gilid ng kama. Ipinatong ko ang mga siko ko sa aking tuhod at isinubsob ang aking mukha sa aking mga palad. Ang pagod na nararamdaman ko ay higit pa sa pisikal. Pagod na ang kaluluwa ko. Ang pag-ibig, sabi nila, ay dapat nagpapasaya. Dapat nagbibigay ng kapayapaan. Ang relasyon namin ni Jelen, sa loob ng mahabang panahon, ay naging isang obligasyon na lang. Isang daily check-in. Isang I love you na wala ng pakiramdam. Ang dating apoy ay naging isang baga na lang na paminsan-minsan ay kailangan mong hipan para lang masigurong hindi pa ito tuluyang namamatay. Naging komportable kami sa isa't isa. Pero ang komportable ba ay katumbas ng masaya? At dumating si Leona. Siya ang biglaang pag-ulan sa gitna ng tag-init. Ang malakas na kanta sa isang tahimik na silid. Ang kulay sa isang mundong itim at puti. Sa piling niya, hindi ako si Alfred na virtual assistant na pagod na sa buhay.
Hindi ako si Alfred na boyfriend ni Jelen. Sa piling niya, ako lang si Alfred. Isang taong nakikita niya, naririnig at pinapatawa. Sa piling niya, naramdaman kong buhay ako. At iyon ang pinakadelikadong katotohanan. Nahuhulog na ako sa kanya. Hindi, mali. Nahulog na ako. At ngayon, habang dahan-dahan akong lumulubog, saka ko lang napagtanto na wala na pala akong kakapitan. Nakatanggap ako ng text message. Si Jelen. Jelen, baby, are you still awake? Can't sleep. I miss you. Gusto ko na ulit mag-cuddle. Good night. I love you so much. Binasa ko ang mensahe niya at bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa aking budhi. Ang I love you niya ay puno ng katapatan at pananabik. Ang isasagot ko bang I love you too ay magiging ano? Isang kasinungalingan? Nagtipa ako ng sagot habang ang bigat ng mundo ay nasa aking mga daliri. Ako, can't sleep either. Pagod lang sa work. I love you too. Matulog ka na. Isang kasinungalingan. Isang malinis, perpekto at nakamamatay na kasinungalingan. Isinara ko ang telepono at inihagis ito sa kabilang dulo ng kama. Ang lihim na pagmamahal ay parang isang lason. Sa simula, matamis. Nakakaadik. Nagbibigay ng kakaibang kilig. Pero habang tumatagal, unti-unti nitong sinisira ang lahat mula sa loob, hanggang sa wala nang matira kundi ang pagkakasala at ang pait ng pagsisisi. At sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan ng aking kwarto, alam kong nagsimula na akong uminom ng lason. At ang pinakamasaklap sa lahat, nagustuhan ko ang lasa nito. Ang kasalanan ay parang anino. Kahit anong bilis ng takbo mo, kahit saan ka magtago, palagi itong nakasunod, tahimik na nagpapaalala ng iyong kadiliman. Sa mga sumunod na linggo, ang anino ko ay lalong humaba at dumilim. Bawat ngiti ni Leona, bawat text message niya, bawat saglit na nagkakasalubong kami sa hallway, ay parang paghila sa akin palayo sa liwanag at palapit sa isang kasalanang hindi ko na kayang iwasan. Sinubukan ko. Diyos ang nakakaalam, sinubukan kong lumayo. Hindi ko na siya gaanong nire-replyan. Kapag nagkakasalubong kami, ngingiti lang ako ng pilit at magmamadaling umalis. Sinubukan kong ibuhos ang atensyon ko kay Jelen. Dinadalsan ko ang pagtawag sa kanya, tinatanong ko siya tungkol sa araw niya ng may interes, at sinasabi ko ang I love you na may kaakibat na puwersa, umaasang kung ulitin ko ito ng maraming beses, baka sakaling maging totoo ulit. Pero para lang akong isang uhaw na umiinom ng tubig alat. Habang lalo kong sinusubukang pawiin ang uhaw ko kay Jelen, lalo lang akong nauuhaw kay Leona. Ang bawat gabi ay naging isang personal na impyerno. Nakikipag-usap ako kay Jelen sa video call, tumatawa sa mga biro niya habang ang isip ko ay nasa kabilang unit. Iniisip ko kung ano ang ginagawa ni Leona. Kumain na kaya siya? Malungkot kaya siya dahil sa pag-iwas ko? At ang pinakamasakit na tanong, hinahanap-hanap din kaya niya ako, tulad ng paghahanap-hanap ko sa kanya? Ang pagtataksil ay hindi na lamang isang intensyon, ito na ay isang emosyon. Isang lason na kumalat na sa buong sistema ko. Isang gabi, pagkatapos ng isa na namang walang kaluluwang pag-uusap namin ni Jelen, hindi ko na kinaya. Kailangan kong tapusin ito. Hindi ang relasyon namin ni Jelen, kundi ang pagpapanggap ko. Kailangan kong umamin. Hindi kay Jelen, kundi sa sarili ko. At kay Leona. Kailangan niyang malaman. Kailangan kong sabihin sa kanya na nahuhulog na ako, na ang nararamdaman ko ay higit pa sa pagkakaibigan. Kailangan kong ilabas ang lahat para matapos na ang kabaliwang ito. Bahala na kung anong mangyayari. Kung itataboy niya ako, tatanggapin ko. Kung lalayuan niya ako, iintindihin ko. Ang mahalaga, maging totoo ako, kahit sa huling pagkakataon. Nanginginig ang mga kamay ko habang nagtitipa ng text sa kanya. Ako, Leona, gising ka pa? Pwede ba tayong mag-usap? Kahit saglit lang. Ang puso ko ay kumakarera habang hinihintay ang reply niya. Bawat segundo ay parang isang oras. Scene! Ang salitang iyon ay nagbigay ng panibagong kaba sa dibdib ko. Nakita niya. Alam niyang gusto kong makipag-usap. Pero bakit hindi siya sumasagot? Baka ayaw na niya. Baka tuluyan na siyang lumayo.
Pagkatapos ng halos 2 minutong parang walang hanggan, biglang nag-pop up ang kanyang reply. Leona, okay. Saan? Isang simpleng sagot, pero sapat na para bumalik ang paghinga ko. Nag-isip ako. Hindi pwedeng sa unit ko, masyadong personal. Hindi rin sa unit niya. Kailangan sa isang lugar na neutral. Ako, sa rooftop. Kung okay lang sa'yo. Leona, CJ. Akyat na ako. Hindi na ako nagsayang ng oras. Hindi ko na binigyan ng pagkakataon ang sarili kong mag-alinlangan pa. Nagsuot lang ako ng t-shirt, hindi na nag-abalang magsuklay at lumabas ng pinto. Habang paakyat ako ng hagdan, bawat hakbang ay parang ang bigat. Inihahanda ko ang sarili ko. Inihahanda ko ang mga salitang bibitawan ko. Leona, simula nang dumating ka nagbago ang lahat. Alam kong mali ito dahil may girlfriend ako. Pero hindi ko na kayang magpanggap. Nahuhulog na ako sa'yo. Paulit-ulit kong inensayo sa isip ko. Kailangan kong sabihin ng diretsyo. Kailangan kong maging tapat. Pagdating ko sa rooftop, nandoon na siya. Nakatayo malapit sa gilid, nakatalikod sa akin, nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Ang hangin ay malamig, at ang dating masayang Christmas lights na isinabit niya ay tila kumikislap ng may kalungkutan. Dahan-dahan akong lumapit. Narinig niya siguro ang mga yabag ko dahil hindi siya lumingon, pero nagsalita siya. Ang boses niya ay dala ng malamig na hangin. Ang tagal mong hindi nagparamdam, Alfred. Hindi iyon tanong. Isa iyong statement. Isang katotohanang ibinato niya sa pagitan namin. Ramdam ko ang pait sa bawat salita. Pasensya na, sabi ko, ang boses ko'y halos pabulong. Tumayo ako sa tabi niya, pero may ilang talampakang distansya pa rin sa pagitan namin. May mga iniisip lang ako. Mga inaayos sa sarili ko. Humarap siya sa akin. Sa liwanag ng buwan at ng mga ilaw ng syudad, nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Wala na roon ang kislap na nakasanayan ko. Wala na ang ngiting nagpapagaan ng mundo. Tungkol ba sa atin, diretsahan niyang tanong. Natigilan ako. Ang tapang niya. Ang prangka niya. Isang katangi ang hinangaan ko sa kanya. Pero ngayon, parang ito ang punyal na dahan-dahang itatarak sa akin. Huminga ako ng malalim. Ito na. Wala nang atrasan. Pag-amin ko. Leona, kaya ako nakipag-usap kasi hindi ko na kaya. Napayuko ako, tinitingnan ang semento sa aking paanan na para bang nandoon ang mga salitang kailangan kong sabihin. Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang ang lahat. Na kaya kong maging kaibigan mo lang. Tumingala ako at sinalubong ang kanyang mga mata. Simula nang dumating ka, nagbago ang lahat. Binigyan mo ng kulay ang mundong matagal ng itim at puti para sa akin. Pinaramdam mo sa akin na buhay ako. At alam kong malito, Magellan. May 5 taon. May mga pangarap.